Magandang araw mga pare, ako nga pala si paring RJ at pag-usapan natin itong si Trillanes daw umaali-aligid sa Quadcom. Totoo nga ba? O sabi-sabi lang? Pero bago yan, tingnan muna natin to at basahin. Sabi dito ni Trillanes, galing to sa Brigada News Philippines. Sabi niya dito, maraming inamin si Evil Dutz. Na-transcript na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin si Evil Dutz tungkol sa EJK. Evil Dutz talaga ha? Parang ikaw yung evil eh. Alam mo yung mga, 'di ba, pag demonyo, yung laging nakadikit, laging papansin ba? Mga demonyo, ikaw yung demonyo, tanga ka. The pertinent Quadcom transcript were transmitted early and were duly received. Lahat ng ito ay magagamit sa trial later on. Wow, ang lupit mo naman pala talaga. Saka magtataka kayo bakit parang ano siya yung confident siya na alam niya agad, 'di ba? Tapos push siya ng push, 'di ba? Nawala na 'yan nung mga nakaraan nung napahiya nga siya sa mga kalookan. Dahil ano nga sabi ng mga kalookan hindi naman taga rito si Trillanes bakit tatakbuhin dito? O, 'di ba? Anyway, ito yung video galing sa Net25. Sinento kahapon ni yung pare natin si pareng Marlon Dasco. Yan, sinend niya yan. Yung link sinend niya sa akin. So, panoorin natin to. Totoo ba ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay... Ito yung segment ng Net25 na Saganang Mamamayan. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabigkas ko. Anyway, tuloy natin. Nasa pali-paligid. Ulitin natin. Totoo ba ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay nasa pali-paligid ang Wow! dating senador na si Senador Sani Trillanes? Umaali-aligid ka daw dyan. Ano ka? Ano ka, Trillanes? Aso? Bagay. Bakit ka umaali-aligid dyan? Di ba ang tinatakbuhan mo, mayor ng Caloocan? Bakit nandiyan ka sa Quadcom? Anong kinalaman mo dyan? Anong papel mo dyan, di ba? Parang may ambag siya dun no? Anyway, tuloy natin. Nasa paligid dyan. Oh. Nasa mismong kwarto nung... Hoy. Nasa mismong kwarto daw. Hindi tayo dito hindi tayo sure dito pero Net25 naman yan kumbaga ito inaanuhan lang natin, nire-reactionan lang natin. Nung chairman ng mga komite. Andun mismo. Ano daw? Ulitin natin Yes. Hindi lang nasa paligid dyan. Oh. Nasa mismong kwarto nung... nung chairman ng mga komite. So, yung Quadcom, kasali daw si Trillanes doon mismo sa kwarto ng mga komite. Bakit? Anong kinalaman niya diyan? Bakit siya nandyan sa Quadcom? Diba? O, tuloy natin. Andun mismo. Si Senador. Oo. Ganun ba? Naman nagulat si At Akala ko pa naman nasa pali-paligid lang. Parang andun mismo. sisilip-silip. Nandun mismo. Hindi pala umaaligid. Hindi lang pala siya umaaligid. Ibig sabihin, nandun siya mismo sa loob. Nakikisali siya. Ano ka na rin ba? Kongresista ka ba para makisali ka dyan? Hindi man may kakahila dyan. Una, may CCTV, ha? Okay. Meron daw CCTV. So, totoo nga na nandun siya. CCTV sa kamera Akala nga namang pati CCTV AI, di ba? Mahirap na yan. Pangalawa, Ako nagtatanong lang ako. Ikaw pala may CCTV sa kamera. Oo. At paglabas mo ng house, may mga CCTV. So, ibig sabihin dito ni Sir, meron daw ebidensya na nakita talaga si Trillanes na nandun sa loob, kasama yung mga komite, at saka nakita siya na lumabas doon sa mismong facility ng kamera. So, totoo nga.
Talagang ano 'to si ano 'no, si Trillanes 'no, talagang napaka-epal. 'Di ka talaga titigil 'no? Baliw ka yata, eh. Sabagay. Sa paligid ng Oh, makikita. ang alam ko, nag-file ito ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Oo. Makakalaban yung along malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Oh. Batay dun sa impormasyon na nakarating sa akin, smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Uy! Caloocan? Oo. Hala ka! Ano lang pala daw yun, prop lang. Parang, ayun nga, smoke screen. Pang ano lang yun, pang bluff lang. Para lang hindi siya mapansin na nakikisali siya dun sa ginagawa ng camera. So bakit siya nandun? O, at saka, magtataka ka rin kung bakit ka tatakbo ng Caloocan na wala ka namang, ano dyan eh, wala ka namang ambag dyan eh. Kumbaga, hindi ka naman kilala ng mga taga dyan, bakit nandiyan ka? Bakit ka tatakbo? Yung pala, pang ano lang yun, pang front lang nila yun. Pang front lang niya yun. Talaga to, ang galing, gumaganon pa, Trillanes. May paganon-ganon ka pang nalalaman, ha? Sa bagay, kung alam mo namang hindi ka mananalo dyan, bakit ka patatakbo? Yung pala, may purpose pala yung ginagawa niyang pag-iingay dun sa Caloocan. Natatakbo nga siya, di ba? Ang galing! Gumaganon pa ang animal. Anyway, tuloy natin. So, hindi sa seryoso talaga. Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Mm. Tatanong na lang. Yun, meron pala siyang ibang agenda. Nila, Oo. Oo. may ebidensya ka ba na si Trillanes ay nandun talaga sa hearing kapag nag-hearing yung Quadcom? Kaya ako ngayon natatanong ako, O yun, may ebidensya ka ba? Meron ba tayong katunayan na nandun talaga si Trillanes habang nag-hearing sa Quadcom? Ano sagot ni Kuya? kung Meron? wala akong alam eh. Ang sagot, meron po. Uy! Mukhang- Ibig sabihin, totoo, meron daw eh. Alam nga naman magsinungaling to sa Net 25. Diba? Hindi naman magsasalita yan ng ganyan kung ano eh, sila ang masisira ngayon. Pag, diba, alam nyo na, ay, kuya, baka mga sir, baka kayo na ang kasuhan anong tawag dito, ni Trillanes dyan. Kasi mahilig mong kaso yan eh, di ba? Oy, Trillanes, wag mo ako idamay, nananahimik ako dito ha. Nag-ano lang tayo, nagre-react lang tayo ha. Baka kayo naman isunod, kuya. At binabati ko nga pala yung boss ko, nandyan si Boss Benny. Hello po. Saka Net 25, hindi, hindi ng fake news yan. Hindi kagaya ng ibang network. So kung magkakagipitan, meron daw silang ebidensya. Okay, tuloy natin. Meron. Ako, yan, pasabog mo yan. Kami baka mahimatayin kami ni Kuya Benny. Kuya Benny dyan ha. Hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna Ayun. nito, Jen. Oh. Umami na muna bago nila ilabas. Mas okay yun. Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Si Aso. Ni Senator Llanes. Oh, sino may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Mapatibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon, Kaya nandun si Trillanes para ipupush niya kagad. Kaya di ba yung binasa natin kanina, parang ang aga niya kagad alam na gano'n eh, na okay, pagkatapos nitong hearing na to, ipasa ko kagad dun sa ICC para mabilis yung kaso ng talagang siya, galit na galit talaga. Hindi makamove on kay kay Duterte. Bakit? Kasi nag-try na maging vice president ni Duterte, di ba nga tinanggihan. Kung ikaw, di ba, kung alam mo yung karakas niyan, tapos pwede bang maging vice president mo, alam mo yung karakas nung yung tarantado na yun. Ano ka ba? Hindi, ayoko. Masisira pa ako dahil sa'yo, di ba? So, yun yung pa rin hanggang ngayon si Trillanes hindi pa rin makamove on sa mga Duterte. Galit na galit. Di ba nung nakaraan nga, puro file lang kaso kay Boss Bay, Banat Bay, kinasuhan.
sila Roque, lahat na eh. Kasuhan mo na rin pati yung barangay dyan sa inyo. Ito, hindi ko pa alam yung kay Trillanes, ha? Oh. Kasi pinag-kumpara ko eh. Yung pong ipinail sa ICC Oo. at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Oo. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Oho. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun. Oo. Kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles. Yung pala yun. So, gumagawa pa rin talaga sila ng paraan para maging valid yung sinasabi nga ng DOJ na hindi sila mag-file ng kaso hanggat walang tao nagsasalita. So, pinupunan nila yung mga dapat nilang punan para umangat yung kaso dun sa ICC. Sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan, hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw sa Quadcom hearing, Yun nga daw. Sabi kasi ng DOJ, hindi daw, diba sabi na rin ni Bongbong na hindi nga daw makikipag-cooperate tayo dun sa sinasabi ng ICC. Hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC tungkol dyan sa EJK na yan. So itong si Trillanes, gumagawa talaga ng paraan para matuloy. so pwede na nilang i-extract? Ganun ba ang play? Ando na. Pwede mo nang i-extract. Kaya pala ang statement kayon, Oo. maging sa Senado, Hindi sila magbibigay. hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Exequent, Pero- pwede naman kunin. So yun nga yun yung binasa natin. Ito. So, ayun na nga daw, nakatransmit na daw ngayon. Nakatransmit na daw. Naibigay na daw nila yung Senate hearing doon sa ICC. Ibig sabihin, para magtuloy-tuloy pala para gumalaw yung ICC, kailangan meron silang dokumento. Yun nga, itong si Trillanes na di umano siguro siya ang nag-send niyan, di ba? So yun yung lumalabas dyan ngayon na parang si Trillanes talaga ang trumatrabaho para para makapasok tong ICC at madiin tong si Duterte. Pero walang pumipigil sa inyo Bakit naman hindi, di ba? sapagkat public documents yan Oo. na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. Ito pa, ang katunayan, Jen. Ha? Ito, ang katunayan. Disgrasya tayo nito. Ito pa, ha? Former Senator Antonio Sani Trillanes Deport on Wednesday, today yan, ha? Okay. Said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war has been sent to the International Criminal Court. Ano sabi niya? The transcript Na ang transcript of the Monday Senate na ang hearing pagdinig noong Lunes sa Senado on ay the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng yung drug war ng dating administrasyon has been sent to the International Criminal Court. ay naipadala na sa International Criminal Court. Ito pa, dagdag. Ha? Agad-agad, ano? That pertinent Quadcom transcripts, Ang Quadcom ito, paano tatagalogin yung pertinent? pertinent, mga, Yung, permanente. mga importante. Oh, ha? oh. Yung mga the pertinent Quadcom. Lahat talaga gagawin nila para masira yung mga Duterte, ano? Lahat pero mo yung hearing na yun Senate yun. Pero gumagawa yung Quadcom ng paraan para ma-send dun sa para masira yung mga Duterte. Paano ba naman kasi? No comment. Transcripts were transmitted early on. Early on. So, Noon pa, maaga pa, and all were duly Yun, received. yun. nako po. So, parang napatitibayan nga, Nelson. Ano ha? Yes, nga sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, Nako. walang magkukura. Yun yung sinasabi ko kanina na yung mga kulang kailangan niyang matapos para gumalaw yung ICC. Elaborate ito. O yan, Oho. si Garma, ilagay mo dito. Oh. Sino pa? O ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Oho. Para pag ipinadala noon, hinanapasan ng ebidensya. Ito Oh. po, nasa trans. So yun nga, yun yung sinasabi na
para magtuloy kailangan ng ebidensya. Ayun na yung ginagawa nila ngayon na eto nagsalita, nilagay dito, nilagay doon. Para pag tinanong, eto yung kaso, asan yung ebidensya? Eto na yung ebidensya. Tapos umamin pa yung sa Senate hearing, 'di ba? Inamin ni Pangulong Duterte na meron ngang anong tawag dito? Yung DDS nga, Davao Death Squad. So, totoo nga, meron yan tukhang, ganyan-ganyan. So, yun yung gagawin nilang ebidensya ngayon doon laban sa mga Duterte. Inamin ba ni Duterte? Ito po, nasa Senate. Oh, yun. Igaganon-ganon nila. So So, itatali nila yan. Pagtatagpo-tagpuin nila yung ebidensya, pagdidikit-dikitin nila na wala naman sa konteksto. Para nga madiin na yung mga Duterte. Para madiin na si Digong. O, di ba? Di wala na silang problema. Trillanes, di makamove on. Galit na galit pa rin. Ewan ko sa'yo. Parang bading eh. nitag niin, buo ang kumpleto na, buo na ang reklamo sa ICC. Oo na. Meron tayong part 2 dyan. Kay Bukas. Trillanes. Meron siyang kasabwat pang isa. Uy, sino yan? Araw-araw na ito. Araw-araw. Isa-isa. Oho. Isa-isa nating babalatan. So, hanggang dyan na lang yan. So, yun na nga. Yun yung sinasabi natin na si Trillanes pala, may ginagawang kakaiba. Talagang pinupush niya na masira, madali o madarag ang mga Duterte. Kasi nga, kung sa labanan lang ng yung sila-sila lang, wala. Kailangan niya ng tulong ng ICC para talagang matiin ang mga Duterte at gusto niya mapakulong, di ba? Gusto niya makasuhan. Kaya gagawin niya lahat. Tapos yun nga, yung nabulgar na yung pagtakbo niya pala sa Caloocan, pang ano lang yun, pang bluff lang yun sa mga tao, pang takip lang sa mga gusto niya pang gawin. Pantakip lang sa mga, pantakip lang dun talaga sa plano niya na masira ang mga Duterte, na mawala ang mga Duterte, 'di ba? Ang tanong natin, sino yung sinasabi nilang kasabwat, 'di ba? Sino kaya yun? Hindi natin alam kung sino yun. Bahala kayo mag-isip kung sino yung kasabwat. Pero at least nalalaman natin yung mga gantong bagay na hindi naman niya nakikita sa mainstream. Hindi natin alam yan na may ganyan palang style yan si Trillanes. Galit na galit tayo dahil tatakbo lang siya sa Caloocan. Anong gagawin niya sa Caloocan? Manggugulo lang siya doon. Pero meron pala siyang ibang agenda. Kaya na, lumabas na. Lagi pala siya nandun sa house. Nakikisali. Ewan ko sa'yo, Trillanes. Bahala ka sa buhay mo. Galing no? May ano din may utak din to si tanga Saka gagawin talaga niyan lahat para lang masira ang mga Duterte. Anyway, maraming salamat mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at mag-iingat kayong lahat.